Tayo po ay dadako na sa ating pagsamba ngayong hapon. Come, all who are weary and burdened. The Lord is near to the brokenhearted. Let us draw near with faith and trust. Let us all rise and sing our opening hymn, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to talk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, from all alarms, leaning on the everlasting arms. Let us pray. Gracious and loving God, in the midst of our busy lives, you call us to pause and be still. Refresh our hearts tonight with your presence. Calm our anxieties, renew our strength, and remind us that you are our refuge and our peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsiupo. Ayan, magandang gabi po ulit. Meron po bang mga bago? Nais ko lamang pong paalala mga kapatid, ang mga gawain po sa ating iglesia. Ongoing po ngayon yung ginagawang BCS Daily Vacation Church School, at ito po ay ginagawa tuwing umaga from 8 to 11. Ang alam ko po ay sa Sabado na ang kanilang graduation. Ayan. At on April 25 po ay gagawin natin yung membership class. Ito rin po ay refresher class. At ito po ay gagawin sa Garcia Hall from 9 a.m. to 4 p.m. Ayan. Kaya pinapaalalahanan po ulit, alam ko pong meron ng mga nagpalista. Kaya doon po sa mga hindi pa nakapagpapalista, pwede pa pong humabol. Yan, libre naman po ang tuition fee. Kaya kayo po ay malugod na inaanihan. Makipag-ugnayan lamang po kay Ate Ella ng ating secretary o kaya sa ating mga pastor para po mabilang ang inyong pag-attend. And on April 26 po, nagpapatuloy po yung pag-ensayo ng ating dance and theater ministry.
Ito po ay gagawin sa Garcia Hall from 12 noon hanggang 4 p.m. At patuloy po silang nag-iimbita ng mga kapatid natin from 11 to 25 years old. Pwede po kayo mag-join sa ministry na ito. At meron po silang special presentation na gagawin this coming May. Yan. On May 2 po ay gagawin natin yung ating Charge Conference. Magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga. Ipanalangin po natin ito sapagkat hindi lamang ito pagre-report, kundi yung lagi nating naririnig sa ating mga kapatid at lalo na sa ating admin pastor, yung charge conference natin ay celebration. Celebration ng pagpapala ng Panginoon itong nakaraang mga taon at syempre pagpapasalamat din dahil alam natin na patuloy na binubukas ng Diyos ang kaniyang biyaya para sa mga gawain po natin sa mga darating na buwan at taon. And then on May 5 to 7 po, ito po ay Children's Camp naman at gagawin po ito sa Daluyan Community Resource Center sa Naik, Cavite. May 24 po, this is Sunday, yun pong 46th founding anniversary ng Buklod Pilipino Fellowship. At ito po ay gagawin sa Garcia Hall after the Tagalog service. And then from May 26 up to 29, ito naman po yung ika-115th Philippine Annual Conference na gagawin po sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated. Ito na po yung annual conference natin, kaya isama po din natin ito sa ating panalangin. And then on May 30, Saturday, ito po yung Outreach Ministries Appreciation Day. Ayan. Hindi ko po alam kung sinong i-appreciate nila dito. Pero mukhang bongga po ito. Ayan. Mga partners. Ayan. Of course, isa po sa pinaka-aktibong ministeryo ng ating iglesia yung outreach. At nararapat lamang na kilalanin natin yung mga kapartner natin sa ministry. Ayan. This coming April 24 po ay magdaraos ng kanilang wedding anniversary, si kapatid na Nathan and Alpi Benko. Yan. Kami po ay nananalangin sa inyo, kasama na rin po si kapatid na Manuel at Lerma Dumapat na mag-celebrate na ng kanilang wedding anniversary on April 25. Dalangin namin at ng buong iglesia, na naway lalo po kayong pagpalain at marami pang magagandang karanasan sa loob ng tahanan at sa inyong pagmamahalan ang idagdag sa inyo ng ating Panginoon. At ganon din po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at sa mga darating na araw hanggang Sabado, April 22, si kapatid na Rachel N. Abeliano, Madonna Gabriel, Emil Paulo Ordonio, Cherry Patricio, Goodwill Tamang, and Gorgonio Ballestero. April 23, si Leah Joyce Balawing, Mercy Hines, Lorelaine Golthiao, Josephine Jose, Adele Lambincio, Melvin Malabute, Lirio Panaga, Hil Turgano, at Primali Vergara. And on April 24 po, si kapatid na Celia Estigoy, Catherine Faith Madela, Salvador Mordido, at si kapatid na Dili Dani Nakpil. And on April 25, si kapatid na Eunice Bonifacio. Maligayang kaarawan po sa inyong mga kapatid at naway ang Panginoon ang patuloy na magdagdag ng marami pang mabibiyayang taon sa inyong buhay. At pwede po bang awitan natin sila ng pagbati? Malika to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, at ang atin po mga kapatid sa mga pasyente buhat sa orthopedic hospital,
ay nagpapasalamat sa patuloy na kagalingan at sa kanila yung patuloy na pagbuti ng kalagayan. Alam niyo po, si kapatid na Dante, silently, no? Silently. Kanina nakwento yung ilang mga kapatid natin sa pagsambayan ay dinala niya sa orthopedic para mabigyan ng medical attention. At 3 po doon, mga kapatid, ang nakasalang ngayon. No? Kaya dati ay walang tumitingin sa kanila. No? Pero kanina sa mensahe ng ating admin pastor, napakahalaga na maunawaan nila na merong Diyos, no? Na laging nakamasid at nakikita sila. Kaya po doon sa mga kapatid natin, of course, sa mga kapatid natin na patuloy na gumagawa ng paraan para ang pagsambayan ay maging posible. Yan. Salamat po sa inyo. Hindi ko na po isa-isay ng pangalan sapagkat alam ko, alam ng Diyos. No? Yung inyong ginagawa silently, yung mga nagbibigay ng pagkain, hindi po lingid sa Panginoon yan. At alam ko, para yung deposit. Hindi dito sa lupa, pero deposit na ipinapauna na natin sa langit. At ito yung paraan para tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit. Kaya ulit, sa mga kapatid natin, salamat po at pagpatuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ayan. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, O Diyos, na lalo kaming nai-inspire kapag mayroon kayong mga anak na ginagamit upang tumulong lalo na doon sa mga higit na nangangailangan. Salamat po sa kanilang buhay at totoo po ang inyong sinasabi na every time na ang magagandang bagay ay nahahayag sa lahat, ang pagpupuri na ibabalik sa iyo. Nakikita ang iyong dakilang pagmamahal sa pamagitan ng iyong mga anak. Lalo na po doon sa mga dumadaan, sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Mga pagsubok na sa kanilang sariling kakayahan ay hindi nalalampasan. Salamat po sa paggamit mo sa iglesyang ito. Sa abot ng aming makakaya, sa kasiglahan ng paglilingkod ng mga kapatid, sa mga pastor at diakonisa na ginagamit mo sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Alam po namin na ang mga salita mo'y hindi babalik nang walang pagpapalang naiwan sa mga nakarinig nito. Kaya purihin ka, O Diyos. At alam po namin na patuloy mong gagamitin ang iglesyang ito, ang bawat isa. At kahit na ang mga kapatid sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang pagkakataon, upang lalong mapapurihan at maitanyag ang inyong pangalan. At upang makapagdala ng pag-asa sa kabila ng kaguluhan. Sa mga kapatid din po namin na may mga karamdaman, Panginoon, katulad po ng mga nagpapagaling sa orthopedic. Lord, hiniling po namin ang patuloy niyong pagtugon sa kanilang panalangin. Sila na mga naghahangad ng kumpletong kagalingan upang makabalik na sila sa kanilang pamilya, Panginoon. Dinggin mo nawa ang kanilang panalangin. At sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon,
ang iyong dakilang pag-ibig nawa ang siyang mahayag sa bawat sa amin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Nais ko po kayong anyahan bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay isang pamilyar na chapter sa banal na kasulatan. At ito po'y bahagi ng ating lectionary ngayong linggo. Ito po'y magmumula sa awit ika-23 kabanata, una hanggang ika-6 na talata. Ganito po ang ating mababasa. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaganda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa aki, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo pong lahat ay magsiupo. Ano po ang nakikita nyo kapag binabasa nyo o naririnig nyo yung Psalm 23? Ano pong pumapasok sa isipan niyo? Nung GCCF, no, last Sunday, after po ng pagsamba, meron kaming konting sharing. At ilan po doon ay yung mga images, no, kung sino ang Diyos para sa kanila. Meron pong lumabas doon na ang Diyos ay provider, ang Diyos ay liwanag, at ako po, nung turn ko, ang share ko, ang Diyos ay ang aking pastol. No. Para po sa atin, siguro hindi madaling, dahil pamilyar, pero sa totoo lang, hindi madaling unawain yung Psalm 23 sapagkat ito'y isang relasyon ng pastol sa kanyang tupa. Unfortunately, walang ganong tupa dito sa ating bansa. Tama po ba? Marami dito baboy. Marami dito kambing. Ayan. Pero tupa, siguro kung may makita man tayo, madalang. No? Kaya, isa sa mga sumulat ng reflection doon sa Psalm 23, si W. Philip Keller, meron siyang libro na pinamagatang A Shepherd Looks at Psalm 23. At ang sabi po doon sa panimulang salita, when we fully understand the relationship of a shepherd of the Middle East to his sheep, we can better understand the relationship of the good shepherd to us, the sheep of his flock. We can then find courage to trust our shepherd, knowing that he has only our best interest at heart, understanding that he will never leave us nor forsake us, even
when we pass through the dark valleys of life. Sa unang bahagi ng awit, kung mapapansin po natin, inilalarawan ni David kung sino ang Diyos para sa kanya. Tama po ba? Ang sabi po doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kaniyang pangalan. Sa mga nabanggit kong talata, mga kapatid, David is talking about God. Pero pansinin natin, mga kapatid, but when he gets to his valley, from talking about God, he starts talking to God. Pagdating sa verse 4, ang sinasabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kinakatakutan, pagkat ikaw ay aking kasama. Dito po mapapansin natin yung shift. Nagbago yung tenor ng pangungusap ni David. Una, kinikwento lang niya yung tungkol sa Diyos. Pero pagdating doon sa pagkakataon na siya'y dumadaan na sa dilim, siya ngayon ay nakipag-usap na directly to God. Ang sabi po doon, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa ating buhay? Kapag maganda ang pinagdadaanan natin, pag maganda ang karanasan, pag kami, mga natatanggap tayong pagpapala, napakadaling magsalita tungkol sa Diyos. Tama po ba? Kumakanta pa tayo at sinasabi pa natin, God is good and all the time. Yan. But when we find ourselves in the valley, kapag tayo na mismo ang dumadaan sa mga mabibigat na hamon ng buhay, ang sinasabi po ni David, that's the time that he came face to face with God. Suddenly, David stopped talking about God and start talking right to God. Mga kapatid, ang sabi po ni W. Philip Keller, kapag dumarating daw po ang tag-araw, nagsisimula ng magtag-araw, sa kanila po kasi merong taglamig at nagyayelo. During the time na taglamig, ang mga tupa ay nakakulong lamang. Nandun lamang sa kanilang kwadra. Pero pagka mag-uumpisa na ang tag-araw, ang unang-unang gagawin ng isang mabuting pastol. Kasi isipin nyo, yung kanyang mga tupa, kung ilang buwan sila na nakakulong lang, wala silang ginagalaw, wala silang exercise, at wala rin silang mga sariwang nakakain. Ang unang ginagawa ng isang mabuting pastol, dinadala sila doon sa mga matataas na lugar. Nung una, tinitingnan ko, bakit kaya doon sa mga matataas na lugar?
Kayo po ba alam niyo? Kasi po yung mga matataas na lugar, ang tawag yata doon, plateau. Yung mga kapatagan doon sa mataas na lugar. Ang sabi po ng ilang mga sources, yung plateau daw po, yun kasi yung mga unang tinatamaan ng araw. Di po ba? Kahit tayo ay nasa bundok, yun ang mga unang tinatamaan yung ibabaw, tama po ba? At syempre, dahil yun ang unang tinatamaan ng araw, doon nag-uumpisa yung mga sariwang halaman na napakaganda na pagkain para sa mga tupa. Kaya para magkaroon ng hindi yung frozen food, kundi para magkaroon ng fresh na pagkain, yung mga tupa, yung mga pastol, ang ginagawa nila, dinadala nila doon sa matataas na lugar, yung kanilang mga tupa. Kaya lang, hindi ito madali. Hindi ito madali. Sapagkat kailangang makaakyat ang mga tupa papunta doon sa mataas na lugar. Kung familiar po kayo sa tupa, ang mga tupa hindi matitibay ang tuhod. Hindi po sila katulad ng mga kambing. At meron pa nga mga kambing na ang tawag po yata ay parang mga wild sila na talagang nakakaakyat doon sa mga cliff. At nakakatalo ng mataas. Pero yung mga tupa, hindi nila kayang gawin yon. Kasi mabuhay nga sila eh. Pagka nga nahulog yun sa pusali, hindi na makakabangon eh. No? Para makapanik sila sa itaas, kailangang humanap ang pastol ng patag na akyatan, unti-unti paakyat sa itaas. At ang meron lamang doon ay yung tinatawag na valley. Valley. Di po ba? Sila yung kapatagan sa gitna ng mga bundok. Tama po ba? Ang problema sa valley, dahil sila napapaligiran ng bundok, may mga portion sa valley na napakadilim. You can just imagine, napapaligiran sila ng mga matataas na bundok at kahit na may araw, hindi sila na sisinagan ng liwanag. Ito yung sinasabi ni David nang sinabi niyang, "Though I walk through the darkest valley." Hindi lamang po ito nangangahulugan ng kamatayan, kundi sa buhay natin, kahit na tayo nandito, kahit na tayo buhay pa, meron din tayong mga valleys na pinagdaraanan. Meron tayong disappointments, meron tayong frustrations, meron tayong discouragement, meron mga dilemmas, merong mga dark and difficult days sa ating mga buhay na tila ba hindi tayo nakakita ng liwanag. At kung magkaminsan nga ang turing natin dito, dead end. Pero mga kapatid, kahit na ito'y nakakatakot, kahit na ito'y malungkot, pero bakit kaya dito pinadadaan ng Good Shepherd ang kanyang mga pastol papunta sa itaas? Una, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, the valleys are the best route to the top. Considering yung strength ng mga tupa, ito yung pinakamaganda na daanan para sa kanila. Alam niyo po, hindi tayo inihaharap ng Diyos sa mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Unti-unti tinuturuan tayo ng Diyos. Unti-unti, pinapatatag ng Diyos yung ating mga tuhod. Hindi niya tayo idadaan doon sa mga cliff, katulad ng mga goat,
Kasi hindi natin kaya yon bilang mga tupa. Kahit na madilim, doon tayo kanyang sinasamahan. Yung valley ay isa lamang lagusan. Hindi po siya dead end. No. Ito'y daan lamang papunta doon sa nais ng Diyos na ating maabot. Pangalawa, pagamat ito'y madilim, pero alam niyo po, ito'y punong-puno ng tubig. Nandun yung mga springs. Nandun dumadalo yung tubig galing sa bundok. Ang pangalawang dahilan kung bakit ang lambak ay dinadaanan, sapagkat para sa isang mahusay na pastol, ang mga tupa ay napapagod din at nauuhaw sa kanilang paglalakbay. At dito po sa valley, matatagpuan yung pinakasariwang tubig para makapawi ng uhaw ng kanyang mga tupa. In the valleys are the well-watered routes. Sa kahabaan ng lambak, masumpungan ang mga ilog, bukal at banayad na tubig. Tamang-tama ito sa mga nauuhaw na naranasan ng mga tupa, bunga ng mahabang paglalakbay. Bilang mga anak ng Diyos, mga tupa sa kanyang kawan, pansinin natin mga kapatid, hindi po ba doon sa mga katulad ng frustrations, katulad ng disappointments, katulad ng mga discouragement, ng mga dilemmas, hindi po ba doon natin nakikita yung kabutihan ng Diyos? Hindi po ba? Mas doon natin na-appreciate yung biyaya ng Diyos. Minsan pagka okay lang tayo, hindi natin ganong napapansin yun eh. Pag maganda ang lahat, kahit na mayroong mga biyayang dumarating ang Diyos, hindi natin napapansin. Pero kapag doon sa pagkakataon na kailangan natin ng tulong, doon lalong ipinadadama ng Diyos kung anong kaya niyang itulong sa bawat isa sa atin. It was not until we walk with Him through some deep, very deep troubles that we discover our God's leading for us to find our refreshment right in the midst of difficulty. Doon natin nakikita yung kanyang provisions. At alam niyo po ba, katulad ng binanggit ko kanina, di po ba doon tayo nagiging closer to God? Natatandaan ko po nung pandemic, halos lahat na yata ng tao natutong nanalangin. At kinikwento po ni Pastor, ang daming umaattend ng daily evening prayer. Halos punong-puno yung screen ng Zoom. Pero hindi po ba? Ako din, naranasan ko rin po. Pero doon natin naranasan kung papaano tayo iniingatan ng Diyos. Sino po dito hindi nanalangin araw at gabi para ingatan at pagpalain ng Diyos? Di po ba? Pinagpe-pray pa nga natin kahit na yung mga malayong kamag-anak natin, yung mga kaibigan, yung mga tao. Sapagkat nakikita natin yung struggle at yung threat ng pandemic. And that's the time we get closer to God. Kaya lang mga kapatid, nung nagluwag na, nung naging maalwan na ang buhay natin, parang unti-unti na nagiging relax na. At ayoko namang isiping unti-unti na tayong lumayo sa Diyos. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, hindi po ba doon sa mga pagkakataon kung kailan tayo nasa mabigat na kalagayan, doon natin naranasan ang kabutihan ng Diyos.
Kaya nga po, para sa ilang mga sulat, ang sabi doon, magalak kayo kapag dumadanas kayo ng mga pagsubok. Hindi dahil sa gustong-gusto natin magkaroon ng pagsubok, kundi doon sa mga pagkakataong iyon, doon natin higit na nakikilala ang Diyos sa buhay natin. Of course, lahat tayo ayaw natin ng valley at ayaw din natin ng dark place. Tama po ba? Sino po ba yung may gusto sa kadiliman? Parang yung mga paniki lang yata ang may gusto ng kadiliman. No? Ayaw natin yon. We are not comfortable with darkness, especially in total darkness. Ako po, personally, hindi ko po alam kung sa inyo, kahit sa pagtulog, hanggat maaari, yung merong pusikit na liwanag. Para kung ako'y biglang magising, meron namang kahit papaanong tatanglaw sa akin. Sapagkat yung liwanag ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Of course, ayaw natin yon. Sa kasaysayan, meron tayong tinatawag na dark days or dark age. At tinatawag natin silang dark times because of the unpleasant things na nangyayari during specific period of time. Pero mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataon, dito natin mas nakikilala ang Diyos. At pangatlo, bukod dito nasusumpungan yung mga fresh na water. Dahil may tubig, di po ba? Nandun din yung masasarap at mga sariwang damo. Dahil sagana ang mga bahagi ng tubig sa kahabaan ng lambak o valley, dito rin matatagpuan yung pinakamalalagong damuhan at halamanan. Sa gitna ng mga nagtatayugang dalisdis ng bundok o mountain walls, sa mga magkabilang panig na nagdadala ng kadiliman, ang kalupaan naman ng lambak ay hitik ng kasaganaan na nagbibigay ng sapat na pagkain sa mga nagugutom na tupa. In the valleys of life, we are not only refreshed, but also well-fed by God. Yes, mga kapatid, may mga dangers. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda sa lahat, the shepherd never did he take his flock where he had not been before. Kailanman, hindi dinala ng pastol ang kanyang mga tupa sa lugar na hindi pa niya napupuntahan at napag-aaralan. Anong ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Yes, may mga troubles, may mga disappointments, may mga frustrations, and even death. Pero mga kapatid, magalak tayo sapagkat ang lahat ng ito ay nadaanan na at napagtagumpayan ng ating Panginoon. Buhat sa kanyang karanasan, ito yung sinasabi ni David. Alam niya kung anong trabaho ng isang shepherd o pastol. Mga panganib, maging ang kasiyahang naghihintay sa mga tupa na kanyang inaalagan sa kanilang paglalakbay patungo sa mataas na lugar. Pero mga kapatid, kahit na may mga panganib, because in those dark places, hindi lamang yung pwedeng magkaroon ng landslide. Hindi lamang yung pwedeng magkaroon ng mga fallen rocks. Hindi lamang pwedeng magkaroon ng mga flash floods. Meron ding mga mababangis na hayop na maaring nagtatago lamang sa dilim at anytime pwedeng lumusob. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang sabi ni Haring David, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot.
sapagkat alam niya, sapagkat siya'y katulad din ng isang pastol, nakahanda siya lagi para protektahan ang kanyang mga tupa laban sa anumang ito na panganib. Nothing took him by surprise. He was fully prepared to safeguard his flock and tend them with skill in every circumstances. Mga kapatid, katulad ng sinasabi sa aklat ni W. Philip Keller, only when we fully understand the relationship of a shepherd to his sheep, we can better understand the relationship of God or good shepherd to us, the sheep of his flock. Kapag binabasa ba nyo ang Psalm 23, ano po ang nararamdaman nyo? Are you talking about God or are you talking with God? Iiwan ko po kayo sa isang kwento. Sa isang courtroom sa Amerika, meron pong isang judge na ang kanyang familiar na ginagawa bago mag-start ang hearing ay nagba-Bible quiz siya. Yan. Hindi ko lang alam kung pagka tayo'y napunta doon, kung makakapasa tayo sa Bible quiz. No? Yan. Sa pagkakataong iyon, ang sabi ng judge, nag-request siya, sino po ba dito ang nakakabisa ng Psalm 23? Pwede po bang pakirecite? Yan. Alam niyo po, ginawa ko po ito sa Buklod. And praise God, meron naman. Si Ate Pinky. Ayan. Merong tumayo. Isang lawyer. Ayan. Pasintabi lang po sa mga lawyer. Ang babanggitin kong ay hindi tumutugma sa mga... Tumayo ang lawyer at pumunta sa harapan. At nagsimula siya. Napakagaling ng lawyer. Talagang napakalinaw, bawat words, very articulate. At sa kanyang pagtatapos, nang banggitin niya yung Psalm 23, nagpalakpakan ng mga tao. Nagpalakpakan ng mga tao. At siya'y naupo na. At ang sabi ng judge, meron pa po ba ditong nakakaalam ng Psalm 23? Sa bandang likuran ng courtroom, merong isang matanda na sa kanyang bihis ay tila ba ordinaryong tao. Nagtaas siya ng kamay at tinawag naman siya ng judge. At ang sabi niya, ako po, pinunong hukom. At alam niyo po ba, habang nagsasalita siya at binabigas verse by verse yung Psalm 23, unti-unting pumatak yung luha sa mga mata ng mga nasa courtroom. At kahit na ang judge, hindi niya na itago yung kanyang nararamdaman. Na-imagine ko na may mga humihikbi sa loob ng courtroom. Napakatahimik. At nung matapos, yung matandang lalaki, dahil curious yung judge, dahil siya mismo naapektuhan, the way na ibinahagi nung matanda yung Psalm 23. Ang sabi niya, Apo, ano po ang sekreto niyo? Bakit nung ang lawyer ang nag-recite ng Psalm 23, ang lahat ay masaya, nagpalakpakan. Pero nung kayo na ang nag-recite, halos lahat ay nabagabag ang kalooban.
at pati ako ay napaluha. Ang sabi po ng matanda sa judge, the lawyer know the sound, but I know the shepherd. Mga kapatid, sa ating pag-aaral, hindi lamang mahalaga na alam natin kung ano yung ating nababasa at pinag-aaralan. Ang mahalaga, kilala natin at naranasan natin sa buhay natin kung ano yung ating pinag-aaralan. At nawa mga kapatid, every time na babasahin niyo ulit yung Psalm 23 and the rest of the Scripture, mararanasan natin ang Diyos na nakikipag-usap sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Gagawin po natin ang ating paghahandog at siguro habang tumutugtog po si Ate, hindi ko alam kung paano niya pagsasabayin. Ayan. Pero praise God, ayan. Dalhin po natin yung ating offering sa ating Panginoon. Sige po, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise creatures here below. Praise above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Gracious God, you are the giver and provider of all things. We give thanks for who you are and what you have given. We ask this, that this offering would honor your name. Amen. Para po sa ating closing hymn, awitin natin ang Softly and Tenderly, Jesus is Calling. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the fortress he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. He who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home,
Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Oh, for what wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat kayo ang aming pastor. At lalo naming nararanasan ang iyong pag-iingat, pag-aalaga, pagkalinga. Kapag kami dumaraan sa mga madidilim na bahagi ng aming paglalakbay dito sa lupa. Sa mga kabiguan, sa kalungkutan, sa mga failures, Panginoon, disappointments, sa mga pagkakasakit, at sa mga pagkakataong ang mga mahal namin sa buhay ay nawawala na. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga panahong iyon na kami natitigatig, ang aming pananampalataya na susubok. Doon mo kami lalong niyayakap ng mahigpit. Doon mo lalong ipinapadama na nariyan ka sa aming tabi. Doon mo lalong pinapakita ang iyong pag-ibig sa amin. Wala kaming dapat ipaglala sapagkat ikaw ay kasama namin. Ito nawa ang maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi lamang sa aming mga isip, sa aming mga bibig,
na ipapahayag namin ang mga nababasa namin sa iyong banal na aklat. Maranasan ka nawa namin, Panginoon, personally. At makita nawa namin, Panginoon, ang tunay na relasyon. Ikaw bilang aming dakilang shepherd ng aming buhay at kami na mga tupa sa iyong kawan. Katulad ng naranasan ni David, katulad ng naranasan ng maraming mga anak mo. Kaya kahit sa gitna ng mga pagsubok, nandun pa rin ang kapayapaan sa kanila. Sa gitna ng mga pagsubok, nandun pa rin ang pag-awit, pagpupuri sa iyo. Sapagkat damang-dama nila sa kanilang mga buhay na hindi sila nag-iisa. At kung dumadaan man sa mga pagsubok, ito'y dinadaanan lang. Hindi ito ang wakas. Hindi ito ang hangganan. Kundi niloloob mo na dumaan kami dito upang makarating kami sa lalong mas magandang bukas at mas saganang pagkain kung saan ang bawat isa sa amin ay makakaranas ng iyong dakilang pagpapala. Wala kang anak na hindi dumaan sa mga pagsubok. Pero sa iyong kabutihan, Panginoon, ito'y kanilang nalalagpasan dahil sa kanilang pagtitiwala sa iyong katapatan sa kanilang buhay. Lord, ito dinawa ang siyang maging sandigan ng aming buhay na meron kaming malalim na relasyon sa iyo, O Diyos, na aming dakilang pastor. Upang masabi din namin sa aming mga sarili that in the presence of the deep darkness and as we pass through the darkest valley, Panginoon, we are not afraid because you are with us, O Lord. You are with us. Sa ganitong diwa, aming Diyos, kami po ay patuloy na nananangin. Itinataas po ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Patuloy po naming dinadalangin si Daddy Domeng Raquel, si Attorney Carid Grasa, Panginoon. Ganon din si Kuya Nick Suarez. Dinadalangin din po namin si kapatid na Mario Borge, si kapatid na Evelyn David. Ang iba pa naming mga kapatid na maaring sila man ay nasa banig din ng karamdaman, ngunit hindi namin alam ang tunay nilang kalagayan. Lord, alam po namin na bilang dakilang pastol, kayo po ang mag-iingat at mag-aalaga sa kanila upang pagalingin at palakasin ang kanilang kalooban. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, alam po namin na hindi kami mapapahamak. Sa iyong mga kamay at mga bisig, nandun ang aming kapanatagan. Patuloy din po kaming dumadalangin, Panginoon, na bilang aming dakilang pastor, pangunahan mo po ang iglesyang ito. Sa pagharap namin sa komperensya at sa panibagong taon na aming haharapin, pangunahan mo po kami, O Diyos. Maranasan nawa namin na sa bawat hakbang ang iyong presensya ang sa amin ay gumagabay. At sa gabing ito, aming Diyos, sa mga anak mo na naririto ngayon at kasama namin sa online, kung mayroon man po sila mga personal prayers na maring hindi nila kayang bigkasin sa pamagitan ng kanilang mga labi, Panginoon. Naway maranasan nila ang iyong kapayapaan at ang katugunan ng kanilang panalangin ay kanila pong ipagkaloob sa kanila.
Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Panginoon, ilingap nawa niya ang kanyang mukha sa atin at mabag sa atin. Paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan, katulad ng isang dakilang pastol na laging nagmamalasakit sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat.